Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Yes! Parang mahina po, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Give God the best love offering and praise. Hallelujah, Jesus! We welcome you, Holy Spirit. Sa gabi pong ito, ano pong maihandog natin sa ating Panginoon? Tuli po tayong lumapit sa Kanya. Narito kami, Panginoon. Lumalapit sa iyo, nagsusumako. Sapagkat ikaw lamang ang aming kailangan. Sa pagtahak sa lunas ng buhay, minsa'y madamig at wala ng kulay. Pusang isip ko'y bulong-bulong. Hindi alam kung saan tutungo. Narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo, nagsusumamo. Salamat at ako'y natatanggap.
Sa gabi po ito, alam ko po, bawat isa sa atin ay pagod, maraming alalahanin. Hayaan po natin isang bagay lang ang alalahanin natin sa gabi po ito. Walang iba po, kundi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam mo ba tayong yumuko at tumingin? Gawin po natin itong
sa oras po ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 7, talatang 36 hanggang 50. Babasahin ko po ang salita ng Panginoon at tayo po ay magbigay galang sa kanyang salita. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ang kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nagkanyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya, sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpahiram ng pera, 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo. Tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa? Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako inalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kakaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Katulad po ng isang babaeng makasalanan, ito ay talagang kung ating pong titignan ay ang babaeng ito ay gumawa ng paraan para makarating kay Kristo. Nabalitaan niya na si Kristo ay nandun sa lugar na yon, pero sa totoo lang hindi po siya kasama doon. Hindi siya kasama doon sa kainan na yon na kung saan si Kristo ay naimbitahan ng isang Pariseo. At ang babaeng ito ay kinikilalang masamang babae. So hindi po sinabi kung sino itong babaeng ito. Unknown yung kanyang pangalan. At meron pong halintulad sa ginawa ni Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro. Sa John chapter 12 ay binuhusan niya rin ng pabango ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tingnan po ninyo,
Ano ang ginawa ng Diyos sa babaeng ito? Bakit kaya ginawa ng babaeng ito ang ganong klase ng paglapit sa ating Panginoon? At mapapansin natin, meron pong ilang mga bagay na kung saan makikita po natin yung kanyang mukha, yung kanyang buhok, yung kanyang tawag nito, pabango, yung pabango na ginamit ng ating ng babaeng ito. Sabi dito ng ating Panginoon, yung halik niya doon sa paa ng ating Panginoon. So tingnan po natin, yung luha, yung halik, yung ano ba to? Yung luha, yung halik, tsaka yung pabango na ginawa ng babaeng ito sa ating Panginoon. So tingnan po natin, merong dalawang klase ng tao na hinalintulad ng ating Panginoon sa babaeng ito. At nung makita ng mga Pariseo itong babaeng ito na lumapit, yung tanong sa kanya kagad, ang sabi sa kanya, hindi sinasabi kay Christ, kung ito talagang totoong propeta to, sabi ng Pariseo, si Simon Pariseo, sabi niya, alam niya kung sino yung umahawak sa kanya. Alam niya kung sino yung umahawak sa kanya. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng halimbawa. Sinabi ng ating Panginoon kay Simon Pariseo na, sabi niya, merong dalawang taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, yung isa ay 500 salaping pilak at yung isa naman ay 50 salaping pilak. Parehas silang pinatawad. Sa tingin mo, sabi ni Jesucristo, sino sa kanila ang mas nagmahal ng malaki? Ang sagot ni Simon Pariseo ay, sabi niya, yung pong pinatawad ng malaki. Ngayon sa atin po, ganun din po ba kaya ang ating pananaw? Na yung malaking pinatawad ang siyang malaking magmamahal? Tama po ba? Yung malaking kasalanan na pinatawad, siya yung mas malaking paglilingkod. Siya yung mas malaki ang ginagawang mga aksyon para ipakita yung pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Kaya dito ang babaeng ito ay makikita po natin, tingnan po natin yung sumagot ang ating Panginoon sa kanya, sabi sa verse 43, tama ang sagot mo. Nung sinabi ni Simon Pariseo, yung mas malaki ang utang, yun ang mas nagmahal. Kaya sabi ng ating Panginoon, nung sinabi ni Simon Pariseo, nilingon niya itong babaeng ito, na sinasabi nila, kung alam lamang ng taong ito kung sino yung umahawak sa kanya, kung talagang totoong propeta to, alam niya sana kung sino yung umahawak sa kanya. Pero dahil nga ang ating Panginoon ay totoong Diyos at totoong tao nung panahon na yon, alam niya kung sino yung umahawak sa kanya. Kaya nung nilingon niya ang babae, sabi niya kay Simon Pariseo, sabi niya, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, ngunit hinugasan niya ng kanyang luha ang aking mga paa. Tingnan ninyo, gaano karaming luha ang pumatak sa babaeng ito para hugasan yung paa ng ating Panginoon. Isang timbang siguro.
Grabe yung iyak niya siguro sa harap ng Panginoon. Nasa likuran ng paa ng ating Panginoon. Talagang nandun siya. Hinawakan yung paa ng ating Panginoon at umiiyak siya na lumapit sa ating Panginoon. At hinugasan niya ng kanyang luha ang mga paa ng ating Panginoon. At mapapansin po natin ano ang ginamit ng babaeng ito para punasan ang mga paa ng ating Panginoon. Could you imagine kung gaano kaputik yung paa ng ating Panginoon dahil nabasa ng maalikabok yan at binasa ng luha ng ating Panginoon, siyempre marumi yan. At pinunasan niya ng kanyang buhok. Sabi ko nga kagabi, ang buhok ng babae ay crown of glory ng babae. Di ba? Pag gumanyan ng babae, anong ibig sabihin niya? Maganda siya. Di ba? Pag gumanyan ng babae, ibig sabihin, tignan mo ako. Ang ganda ko. Di ba? Maraming ginagawa ang babae para talagang ipakita na gumaganda siya kapag yung buhok niya maganda. Pero itong babae ito, hindi niya inalintana. Kung ano ang magiging itsura niya, would you imagine, no? Ipupunas mo sa isang maputik, marumi. Hindi pagkatapos nyo, makikita mo putik-putik yung buhok nun, Nakakita na kayo ng isipin ninyo kung ano itsura niya. Diba? Hindi iniisip ng babae ito kung ano magiging itsura niya sa harapan ng Panginoon. Hindi rin niya iniisip kung ano magiging itsura at sasabihin ng mga tao sa kanya. Ang mahalaga ay lumapit siya sa Diyos na kinikilala niya na maaaring magpatawad sa kanyang mga kasalanan. Ano po ba? Dahil alam ng babae nito kung gaano siya kasama. Alam niya kung ano yung pagkukulang niya sa harapan ng Panginoon. Alam niya kung ano yung mga maling ginawa niya. Kaya sa paglapit niya sa ating Panginoon, yung luha niya na talagang nagsisisi, nagsusumamo, at talagang pinakita niya sa kanyang aksyon. At hindi lamang po yun. Alam niyo po ba yung kanyang ibinuhos sa paa ng ating Panginoon na pabango? Ay isang nardo. Ito po ay galing sa India na herbs na talagang ito ay ginagamit para sa pag-anoint sa mga hari, sa pag-anoint sa mga pari during that time. At ito po ay napakamahal. Napakamahal. Alam niyo ba kung magkano yung halaga ng alabaster jar? Yung sinasabing yung alabaster ay matigas na bato ito na kung saan dito nilagay yung pabango yun at binasag niya para ibuhos sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung magkano ang halaga niyan? Nagkakalaga ito ng 1 taong sahod ng babae niya. Hindi nalintana ng babaeng ito kung ano yung mawawala sa kanya. Amin po ba? Hindi niya inalintana kung ano ang magiging itsura niya. May pakita lamang niya kung paano ang pagmamahal na kung saan nais niyang ipadama sa ating Panginoon. Kaya tingnan ninyo, pinaliwanag ng ating Panginoon, sabi niya, nilingon niya ang babae sa verse 44, at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito, pumasok ako sa iyong bahay, at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Pangalawa, sabi niya, hindi mo man lang ako hinalikan. Alam niyo po ba yung halik? Nung tinitingnan ko yung halik sa Roma 16:16 ay sabi niya magbatihan kayo ng banal na halik. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng halik noong unang panahon?
na kapag nagkikita sila ay, ito po ay high respect. Mataas na paggalang. Pero nakakalungkot sa panahon ngayon dahil ang tao ay napakamalisyoso. Pero noong unang panahon ay sinasabi ng Roma 16:16, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mataas na paggalang ito, at the same time, pagkakaisa, pagmamahal, pagpapakita ng pagmamahal. Kaya nga ang babaeng ito, nang hinalikan niya ang mga paa ng ating Panginoon, ay talagang paang hinalikan niya. Grabe ang paggalang sa ating Panginoon. Sabi niya, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kakahalik sa aking mga paa. Pero mo yun? Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Totoo po ito. Kaya mapapansin po ninyo yung taong nagsuko ng buhay sa Panginoon, nagbigay ng buhay sa Panginoon na talagang alam niya na siya'y makasalanan. Naintindihan niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya sa bawat isa sa atin, tanongin ko po kayo, ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ni Kristo sa atin? Gaano kalaking kasalanan ang pinatawad mo sa atin? Para magpakita ng katulad ng ginawa ng babae nito. Tignan nyo, signs of humility na talagang hindi na niya inalintana yung kanyang sarili. Kaya nga gusto kong iwanan sa inyo ito. Ang sabi ng Mark chapter 8, verse 34 hanggang 38, bulayin po natin sa buhay po natin. Na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Kalimutan natin yung sarili natin. Katulad ng babaeng ito, nakalimutan na niya yung kanyang sarili. Hindi niya naisip babae siya. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat po tayo ay merong mga kanya-kanyang krus sa buhay. Na kung saan, bilang pakikiisa natin sa ating Panginoon, tandaan ninyo, hindi lamang po puro ang buhay ng Krisyano ay masayang tunay. Lagi po tayong merong suffering. Amen po ba? At kung nais natin sumunod sa Panginoon, sumunod tayo. Hindi na tayo ang masusunod, kundi siya na. Kaya nga tingnan ninyo, sabi ng ating Panginoon, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, at sa magandang balita ay magkakamit nito. Tingnan niyo yung babaeng ito, 1 taong sahod yung halaga ng alabaster jar. Binasa niya at binuhos niya para kay Jesus. Gaano kahalaga ang iyong iniinaral sa buhay? Mas mahalaga pa ba ito sa ating Panginoon? Mas mahalaga pa ba ito sa salita ng Panginoon? Sinasabi ni Christ. Sinabi ng ating Panginoon sa verse 35, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Mga kapatid,
Kapag tinalikuran mo ang iyong sarili, kinalimutan mo ang iyong sarili, at sumunod ka sa ating Panginoon, ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi kalugihan ang sumunod kay Kristo. Hindi kalugihan ang talagang ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Yesus. At kapag ginawa po natin ito, hindi ka mawawalan ng buhay. Kundi magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sa verse 36 sabi rito, sapagkat ano bang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya niya ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Mga kapatid, hindi mo kailangan ikahiya ang Diyos. Hindi mo kailangan ikahiya ang kanyang salita. Kung ang tingin nila sa'yo, ikaw ay kawawa, so be it. Kawawa ka sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay dakila. Amen po ba? Minsan napapansin natin, parang pagka tinignan yung kalagayan natin, ito, ang ganda-ganda ng buhay, ang yaman-yaman. Mga kapatid, gusto ko pong makita po natin ito Hindi masamang ikaw ay maghanap buhay. Hindi rin masamang ikaw ay mag-achieve ng iyong career. Unawain niyong maigi ito mga kapatid. Hindi masamang ikaw ay magtrabaho. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin mo siya ng higit sa lahat. Amen po ba? Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, kapag sa araw ng pagsamba, kapag ikaw ay gigising at babangon, anong unahin mo? Kapag ikaw ay matutulog galing sa trabaho, pagod na pagod, anong gagawin mo? Pagpasok mo, magmamadali ka, papasok ka, dahil oras na, anong gagawin mo? Mga kapatid, the point is, sa lahat ng bagay ay hindi mo nakakalimutan ng Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng oras ay hindi mo nakakaligtaan yung nararapat na gawin bilang isang kumikilala sa ating Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin po natin, ito pong babaeng ito na nagpamalas ng kanyang pagmamahal sa ating Diyos, makikita po natin, kinalimutan niya yung kanyang sarili. Hindi niya pinansin yung sasabihin ng maraming tao sa kanya. At siya mismo ang gumawa ng paraan para makalapit sa ating Panginoon. Hindi siya naging dahilan para, hindi naman ako inanyayahan doon hindi ako pwedeng pumasok. Pero mapapansin po natin, ang taong gustong lumapit sa Panginoon, hindi mapipigilan. Amen po ba? Ang taong gustong maglingkod sa Panginoon, hindi mapipigilan yan kahit anong gawin mo dyan. Pero ang taong ayaw, maraming dahilan. Amen po ba? Kaya tingnan ninyo itong babaeng ito. Hindi siya naadlangan. Isipin ninyo, hindi siya kasama sa mga imbitado roon. At alam ng mga tao na siya ay masama. Hindi siya pwede magyalubilo ron. Pero gumawa siya ng paraan para makalapit sa ating Panginoon Jesus. Tandaan po natin, lagi niyo pong tatandaan, hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat ng lumalapit sa Kanya. Kapag ikaw ay gustong lumapit sa Kanya, gusto mong magsisi, gusto mong magpakita ng pagsisisi ng kasalanan, at humingi ng tawad, at talagang ipakita mo, ipamalas mo ang pagmamahal mo, hindi ka
tatanggihan ng ating Panginoon sa Kristo. Tingnan mo, nalugod siya. Sinabihan pa nga nitong Pariseo yung si Simon eh. Sabi niya, tingnan mo, dumating ako dito, hindi mo man lang hinugasan ang aking mga paa. Kasi tradisyon ng mga Hudyo, na kapag pumasok ka doon ay hugasan ng mga paa mo. At tradisyon din ng mga Hudyo, kapag nagkita kayo ay magbebeso-beso. At tradisyon din ng mga Hudyo na pahiran na langis. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod natin, ano ang ginawa ni Kristo sa atin? Tingnan niyo yung sinabi ng ating Panginoon sa sa Luke chapter 7, verse 50. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Mga kapatid, kung ikaw ay nananalig kay Kristo, alam mo kung ano ginawa ni Kristo sa iyo. Papakita mo kung gaano mo siya. Ano mo ba? Kakalimutan mo yung sarili mo, at anong meron ka na pinapahalagan mo ay willing ka na ibigay ito para sa kanya. At paglilingkuran mo siya nang wala kang reservation. Kaya nga sabi ko nga kagabi, yung WIN, yung willingness, yung in action, at yung no limitation or no reservation when it comes doon sa respond natin sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ang ginawa sa atin ng ating Panginoon? We are more than willing to surrender. More than willing to serve. More than willing to love. More than willing na ibigay natin ano man yung mahalaga sa atin. In action, talagang papakita natin that we truly love Him. And no reservation. Hindi ka magre-reserve. Basta sa Panginoon, go tayo. Amen po ba? Mga kapatid, ang Diyos ay nalulubog sa atin. Kapag ka naging katulad tayo ng babae nito, hayaan natin na patuloy natin ibigay sa Panginoon yung pinaka-the best. Pinaka-the best. Alam nyo, nung tinitingnan ko ito ay, kaya niya ginawa ito dahil malaki ang pinatawad sa kanya. Pagdating po doon sa John chapter 12 kay Maria, bakit binuhusan niya ng pabango ang ating Panginoon? May ginawa din ng Panginoon sa kanila. Anong ginawa? Naghimala ang Panginoon sa kanilang kapatid na si Lazaro. Amen? Binuhay na maguli si Lazaro. Kaya nga dito, the same, sabi niya doon sa John chapter 11, sumasampalataya ba kayo sa akin? Sabi ni Maria at ni Marta, opo, sumasampalataya po kami. So ibig sabihin, naniniwala sila kay Christ at yung ginawa ng ating Panginoon ay binigyan nila ng response. Ganon din dito sa babaeng ito, dahil malaki ang kasalanang pinatawad sa kanya, nag-respond din siya. At sumampalataya din siya, kaya sinabi ng ating Panginoon, umuwi ka na, pinatawad ka na sa iyong pananampalataya. Alam niyo ba yung pabango? Tinitingnan ko siya eh. Umahalumuyak yung aroma kapag ito ay talagang when we give it to Him, talagang willingly
in action, and no reservation. Amen po ba? Napakabango nito sa Panginoon. Kaya nga kapag tayo po ay gumawa, naglingkod, nagtrabaho sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, kahit mahirap yan, pero masaya tayo dahil alam natin na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Binuhay na mabuli tayo ng Panginoon, katulad nila sa pinatawad, binuhay na mabuli, at tayo ay merong buhay na ganap at kasiyasiya sa ating Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, gusto niyo po bang maglingkod sa Panginoon? Hello? Gusto niyo maglingkod sa Panginoon? At yung paglilingkod na gagawin natin at ginagawa natin, pag naintindihan po natin kung ano po yung ginawa ni Kristo sa atin, naniniwala ko ay hindi lamang ganito ang gagawin natin. At hindi kayo mapipigilan sa gagawin at ginagawa. Why? Kasi naintindihan natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin. Amen? Magbibigay ka, maglilingkod ka, magpapakita ka ng pagmamahal, at talagang hindi mo ito alintana. Kasi naintindihan mo ano ang ginawa ni Kristo sa iyo. Katulad ng inawit natin kanina, yung awit natin, wala nang makilala, takbo ng buhay ay nag-iba. Diba? Binago tayo ng ating Panginoon. At sa piling, sa kamay ng ating Panginoon, hindi na tayo mawawala. Kaya sa oras po ito, hayaan po natin, ano man ang sabihin ng iba, katulad nito si Simon Pariseo, ginudge niya itong babae. Sabi niya, kung alam lang itong Jesus na to na ano, kung sino yung umahawak sa kanya, alam niya, napakasama ito. Mga kapatid, gaano man tayo karumi sa harapan ng tao, pero kapag tayo po ay nagpakumbaba kay Kristo, hindi po nito papansinin. Kasi alam natin, pinatawad tayo ni Kristo. Sabihin niya sa sarili niya, ano kaya ang ginawa ni Kristo sa akin? Alam niyo, ako binubulay ko po ito. Ano kaya ang ginawa ni Kristo? Napakarami niyang ginawa. Kaya sa buhay po natin, kapag alam mo ano ang ginawa ni Kristo, you are more than willing to serve, to love, to give. In action tayo palagi. Hindi ka, hindi ka reaction. Yung react ka ng react. Lagi tayong in action. And at the same time, tayo ay no reservation pagdating sa Panginoon. Makikita niyo po, katulad po nito na lugod ang ating Panginoon sa buhay. Nang tingin ang tao masama. Kaya nga po, kung titignan po natin ang buhay natin, kapag tayo po ay, ang tingin natin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Lahat ng gagawin natin, it is for the Lord. Lahat ng iisipin natin, it is for the Lord. Lahat ng sasabihin natin, it is for the Lord. Amen po ba? Kaya sa gabi ito, I challenge you. Kailan mo ibibigay ang paglilingkod na meron mo? Ano yung pinangahawakan mo at mahalaga sa iyo na hindi mo maibigay kay Kristo? Mga kapatid, sabi ko nga ng mga nakarampa, sabi nung John chapter 9 verse 3 and 4, tingnan po natin, dito na ako magwawakas. Kailan pa natin gagawin yung ipinapagawa ng ating Panginoon?
Ang makita dapat ay yung gawa ni Kristo. Amen po ba? John chapter 4, 9 verse 3 and 4. Sabi rito, sumagot si Jesus, tingnan po ninyo yung ginawa rito sa bulag, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niyo. Anong ginawa ng Panginoon sa bulag? Pinadilat yung mata. Sa atin din, pinadilat din yung mga mata natin na dating bulag sa katotohanan. Pero ngayon, nakakakita na tayo ng liwanag kasi nasumpungan na natin si Kristo. Tingnan po ninyo, mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Sa verse 4, ang sabi ni Christ, tingnan nyo, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsundo sa amin habang umaga pa, malapit na ang gabi at wala nang makakagawa para sa aking buhay. Mga kapatid, habang tayo po ay malakas pa, habang tayo ay buhay pa, gawin na natin habang may oras pa. Amen? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Sa panahong ito, kahit nasaan tayo, ibahagi na natin si Christ. Huwag nating hayaang mapahiya si Christ. Katulad nga nung sinasabi ni Geraldine, biro mo, worship leader, yung binalita ng ABS-CBN, meron bang may papakita diyan? Pakita mo nga. Worship leader ng isang iglesia, sabi ng ABS-CBN, ginahasa noong 14 years old. Mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Panginoon na nakikita, tingnan nyo, napapahiya ang Diyos. Ang nais ng Panginoon, yung mga nais ipagawa. At makita sa buhay natin, hindi yung gawa natin, sarili natin, kundi si Kristo na may ginawa sa buhay natin ang makita. Amen? Kanina kasi devotion namin, sinabi ni Geraldine sa akin yun, Daddy, ito, worship leader. Kaya nga doon sa ating kagabi, sa prayer meeting natin kagabi, ay 3 bagay ang meron doon sa kwento na yon, sa John chapter 12, verse 19 to 25 ba yun? Yung si Marta, si Maria, at si Judas. Yung 3 yan. So pare-parehas naman na may ginawang Lord. So tingnan ninyo to, anak, nasaan na? Yung balita. Pakita mo. Kung wala, sige, sasabihin ko na lang. So doon, biro mo, napapahiya ang Lord. Worship leader ng simbahan, sabi ko yun ng ABS-CBN, binahasa ang 40 years old. So, hindi yun ang hindi yun ang dapat na nakikita. Katulad ni Judas. Tingnan niyo doon sa John chapter 12, verse 20 to, ano ba yung verse ko doon? Hanggang 25 o 26. 26 ay makikita natin dito na si Marta, dahil doon sa una ay mareklamo siya, pero dahil may ginawa ang Panginoon, nung pangalawa ay naglingkod siya ng masaya. Si Maria, nung una, nandun siya sa paanan ng ating Panginoon, nakikinig, pinili niya kung ano yung mas mahalaga. At doon sa pangalawa, na nagkita sila at kumain si Jesus doon sa bahay nila, ay binuhusan niya ng pabango. At pinunasan niya ng buhok ni Maria. Tingnan nyo, pinaka-the best pa lalo yung ginawa niya. Si Judas, nung makita niya si Maria, sabi niya, grabe, ang mahal yan. Sana binenta na natin yan ng 300 denaryo para ipamigay sa mga bata. Sabi niya sa mga dukha. Ang totoo nun, wala naman siya concern sa mga dukha. Eh dahil sabi nga ng Bible, magnanakaw siya at lagi niyang kinukupitan ang salapi ng iglesia. Walang nabago sa kanya. Tandaan ninyo, si Judas,
kailanman hindi niya tinawag ng Lord o Panginoon si Christ. Pero yung ibang mga alagad ay kinilala nilang ikaw ang Panginoon. Kaya si Judas, hindi yan talaga kumilala kay Kristo bilang Panginoon. So saan tayo? Tayo ba ay katulad ni Marta, ni Maria, o ni Judas? Si Marta, nabago naman siya na dating mareklamo, pero dahil may ginawa ang Lord sa kanya, binago siya. Si Maria, dahil may ginawa ang Lord sa kanya, mas lalo pa niyang ibinigay yung pinaka-the best. Samantalang ito si Judas. Biro mo, walang effect kung ano yung ginawa niya sa kanya. Kaya sa loob ng church, maraming naglilingkod katulad ni Judas. Pero hindi ito para sa kanya. Hindi para sa sarili niya. Amen po ba? Kaya mapapansin po natin yung sinasabi ng Panginoon. Ang sino mang gusto sumunod sa akin, kalimutan niya kanyang sarili. Amen? Mas lalo tayong bibigyan kapag kinalimutan mo yung sarili mo. Lagi mong iniintindi, uy, masisira yung face ko. Lagi mong iniisip yung sa'yo. Tandaan natin mga kapatid, huwag yung sa atin ang palagi. Lagi natin iisipin, gagawin ko to para sa Panginoon. Amen? So lahat ng gagawin po natin para sa Panginoon. Sasayaw ka rito, para sa Panginoon. Pinapakita mong sumasayaw ka para sa Panginoon. Hindi para sa mga tao, makita ka, magaling kang sumayaw. Hindi dito, tumutugtog ka, kumakanta ka, aawit ako, tutugtog ako, para makita magaling ako. Hindi. Kundi, tutugtog tayo, aawit tayo para sambahin ng Panginoon. Dumadalo tayo. Nandito tayo ngayon. Hindi tayo nandito para lang sabihin natin na, o pastor, nandito po ako. Mali. Dapat tayo'y nandito dahil gusto natin sambahin ang Diyos. Gusto natin paglingkuran ng Panginoon. Gusto natin ibigay yung pinaka-the best para sa Diyos. Kaya maniwala kayo. Sabi ng Panginoon, kung sino man yung nagbibigay alang-alang para sa Kanya, sumunod para sa Kanya at sa Kanyang salita, siya yung magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, higit pa sa kayamanan ng buhay na walang hanggan. Amen? To follow yan eh. Kapag ikaw ay may buhay na walang hanggan, ibig sabihin dito sa lupa, ikaw din ay sasagana sa lahat ng kailangan natin. Kaya sa oras kong ito, ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa atin? Ako naniniwala ako, pag naintindihan mo ito, willingness, in action, no reservation. Magtatagumpay ka. Win. Amen? Kaya sa gabi ito, gusto po natin ng tagumpay sa ating paglilingkod. Gusto natin may pakita na talagang ang Diyos ay nalulugod. Gawin po natin yung pananampalataya meron ka. Naniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo sa buhay ko? Amen? Hindi sa tao, kundi sa kaya ko. Kaya sa oras na ito, habang ginagawa natin yung mga paglilingkod natin, lagi mong iisipin, Lord, salamat dahil pinatawad mo ako. Amen? So ano man yung mga kasalanan natin, maniwala kayo, ito po ay pinatawad ng ating Panginoon. So sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo at patuloy natin sambahin ng ating Panginoon. Mga kapatid, isipin natin kung ano yung ginawa ni Christ. Sa krus ng Kalbaryo ay talagang makikita po natin na dating masama tayo. Pag inisip-isip natin yung sarili natin na hindi tayo karapat-dapat tumayo, hindi tayo karapat-dapat maglingkod, hindi tayo karapat-dapat na magsabi sa Diyos ng Ama, Panginoon. Pero dahil minahal tayo ng Panginoon, tandaan ninyo yung pag-ibig ng Panginoon ay nagpapamana sa atin na talagang
rest assured, nakakatiyak tayo sa Diyos. Kaya sa oras po ito, muli mong bulayin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Habang inaawit natin ito, sabihin natin, wala nang makilala ka, takbo ng buhay ay nag-iba. Hindi ng isipan na mawi na. Dumi ng puso, dumi ng puso ay nalinis na dulot sa buhay naming ibang-iba. Di na mawawalay, di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo kami nakaukit na. Sa bisig mo kami ay lalakas, sa piling mo kami Pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay? Sabihin natin sa Panginoon, mula nang makilala ka. Sa oras po ito, katulad ng babaeng ito, hindi na inalintana kung anong sasabihin ng tao sa kanya. Pero dahil alam niya, kaya siyang patawarin ng Panginoon, ibinigay niya yung nararapat sa Diyos. Sa oras na ito, ibigay mo sa Panginoon ang pinaka matamis, mabangong pagsamba sa harapan niya. Dumi ng puso ay nalinis na dulot sa buhay namin ibang-iba. Di na mawawalay, di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo kami nakahukit na. Sa bisig mo kami ay lalakas, sa piling mo kami mananahan. Di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo kami nakahukit na. Sa bisig mo kami ay lalakas, sa piling mo kami Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin. Sa krus ng Kalbaryo, sa mga latay at sugat na tinamo mo, Panginoon, hirap, pagod, at maging, O Diyos, dahil sa labis na pag-ibig mo. Panginoon, alam namin na sa palad mo ay hindi na kami mawawalay. O Diyos, salamat sa ginawa mo sa aming mga buhay. Narito ang buhay na ito na pinatawad mo, nilinis mo, binago mo. Gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Ibinibigay namin, Panginoon, ang lahat sa iyo. Isinusuko namin sa iyo ang lahat. Ang oras namin, ang lahat ng bagay, Panginoon, na mahalaga sa amin. Panginoon, Ikaw ay higit na mahalaga sa amin. Panginoon, salamat. Salamat po sa ginawa mo sa aming buhay.
salita bilang paalala sa amin gaano man kami karumi, gaano man kami kasama. Panginoon, Ikaw ay may ginawa sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa. Uuwi sila, Panginoon, na taglay ang kagalakan, taglay ang kalayaan, taglay, Panginoon, ang katiyakan katulad ng babaeng ito. Nang sabihin mo, Panginoon, pinatawad ka na sa iyong pananampalataya, umuwi ka na. Kaya sa oras ko ito, kaya mong uuwi ang bawat isa na taglay ang kapayapaan at ang katiyakan na nagmumula sa iyo na meron kang ginawa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, patuloy na paglilingkuran ka namin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Salamat. Ikaw ay maparangalan sa buhay namin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, maging ang Abundance Rock. Lord, I pray, sa lugar na ito, Panginoon, sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kikilalanin ka sapagkat ikaw ay laging may ginagawa sa aming mga buhay. Hayaan mo ang makita sa bawat isa sa amin ay ang mga gawa mo, hindi ang mga gawa namin. Ikaw ang may taas, ikaw ang maparangalan, at patuloy, Panginoon, naniniwala kami. When we do it for you alone, Panginoon, hindi masasayang ang lahat ng ito. Gagantimpalaan mo ang bawat isa ayon sa pananampalataya. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi namin.